Ginisa ni Senator Raffy Tulfo ang Philippine Ports Authority dahil sa pagbili nito ng umano'y overpriced body-worn cameras. Depensa ng PPA, mali lang ang computation ng senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado, sinilip ni Senator Raffy Tulfo ang pagbili ng body-worn cameras ng Philippine Ports Authority o PPA. Noong 2020, aabot sa halos 200 units ng body cameras ang binili ng PPA sa halagang 879,000 pesos kada isa. Kasunod na taon, nagdagdag ng 164 units ang PPA na binili nila ng 1 million pesos bawat isa. Ayon kay Senator Raffy, overpriced yan. Sa PNP nga raw, 135,000 pesos lang kada isa ang binili nilang body camera. Ang pinag-uusapan dito, sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to. At nasaan itong mga cameras na ito? Ginagamit pa rin ba ito? Paliwanag naman ng PPA, port police officers nila ang gumagamit ng bodycam sa mga pantalan. Bukod sa mismong unit, kasama rin sa binili nila ang network surveillance system, pati training at support. Pero di pa rin lusot ang PPA. Kinwestiyon naman ni Senator Raffy ang Boston Home Incorporated, ang kumpanyang pinagbilhan ng umano'y overpriced body cameras. Bakit daw kinuha pa ito ng PPA gayong na-flag na ito ng Commission on Audit noon dahil sa pagbebenta ng depektibong gamit sa Environmental Management Bureau. Ang opisina rin umano nito nasa isang apartment lang. Nasa 10 million pesos lang din ang capital nito base sa records ng Securities and Exchange Commission. Ayon naman sa PPA, transparent at dumaan sa tamang bidding ang proyekto. Sa kabila niyan, hiniling ng Senador kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na may hawak rin sa PPA na imbestigahan ito. Kung mapatunayang may irregularidad, dapat daw agad sibakin ang mga sangkot. Mr. Chair, you have my commitment that I'm going to look into this, especially the post-qual of the TWG and the BAC, Mr. Chair. Heads must roll. Sa panayam sa Good Morning Kapatid kanina, binigyang diin ni PPA General Manager Jay Santiago na mali ang computation ng senador sa body cameras. Mali po yata yung mathematics na nagamit po nung staff ni Senator Tulfo. Ang analogy ko na lamang po dyan, kumbaga bumili ka ng kotse na may 4 na gulong. Ang ginawa mo, dinivide mo yung presyo ng kotse sa 4 na gulong at sinabi mo yun yung presyo ng kada isang gulong. Mali po yata yung pamamaraan ng computation na yun. Pero nanindigan ng senador na overpriced talaga ang body cams. Posible rin daw managot dito si Santiago. Natatawa ako, gusto ko sanang ma-high blood pero tatawa na lang ako sa kanya. Kahit na saan tayo makarating, hindi ako papayag na walang mananagot. May mananagot, malas mo lang, ikaw ang isa sa mga signatory doon. Nadiskubre rin daw ni Senator Raffy na walang suot na body cams ang mga nagbabantay sa mga pantalan sa Maynila at sa Batangas. Pinapunta niya raw ang tauhan niya roon para silipin. Pero pinabulaanan yan ni Santiago. I cannot take any comment kung bakit pinasabi nila na wala silang nakita. Pero dahil hindi po kami kasama nung sila ay nag-inspection. Lahat po ng port police natin kapag sila po ay naka-duty, nakasuot po yan. Papatunayan daw ng PPA na walang anomalya sa proyektong ito. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.